Para po dun sa ating mga beneficiary, kasama po natin ng PNP. So sila po yung organizer po nito, no? So katuwang po tayo UDDS. At pupuntahan po natin yung Barangay Tunasan kasi nandoon makikita natin yung yung mga beneficiary natin. Nasabi nila PWD daw yung karamihan. So let's go. So mga lods, nandito na tayo ngayon sa may Barangay Tunasan, no? Sa may likod ng Mercury Drugs dito sa may papasok, no? Tapos ito yung Riles. At nagsimula na po tayo mamigay ng mga face mask and face shield po para sa mga mga pagbibigyan po natin. Nakapagbigay ng tulong ang grupo sa Barangay Tunasan, partikular na sa mga PWD, senior citizens at ilan pang mga individual na naninirahan malapit sa Riles sa nasabing barangay. Salamat po sa inyong lahat. Pangalawa mga lods, solid ang samahan dito at welcome na welcome ang mga taong nais din mapabilang o maging bahagi ng adhikaing makatulong sa ating kapwa at sa bansa. Bukod din sa mababait ang mga membro at opisyal ng UDDS Muntinlupa, ay kapag ikaw naman ang nangailangan ng tulong, ay alam mo mga lods, mas prioridad ka ng grupo. Halimbawa lang na kapag ikaw ay magkaroon ng health problem, wag naman sana o ma-hospital o isa man sa inyong mga beneficiaries kung sakali, ay maaari kang makatanggap ng financial assistance na 10,000 pesos para kahit papaano ay makamenos sa inyong gastusin sa inyong pagpapagamot o pambayad sa ospital. Kamakailan nga ay maswerte tayo at nakasama tayo sa pamimigay ng tseke sa mga miyembro ng UDDS na nangangailangan ng financial assistance. Pero tandaan ninyo mga lods, kung sa tingin ninyo na nagpamiyembro kayo dahil lang sa may 10,000 na financial assistance ay magpapamiyembro na agad kayo ng ganun lang. Tandaan po natin, mas mabuti pa din na hindi tayo makatanggap nito dahil alam nating tayo ay malusog at malayo sa sakit. At mas okay na din na mas magamit pa ito ng mga taong talagang higit na nangangailangan. Thank you very much. Nobody can touch. And I love you so much. At hanggang sa ngayon mga lods, patuloy pa din ang pagtaas ng bilang ng mga gustong magpamiyembro sa UDDS na handa din magbigay ng kanilang oras para makatulong sa ating kapwa. Kaya mga lods, kung nais din po ninyong mapabilang o maging miyembro ng UDDS, ay bisitahin nyo lamang po ang official Facebook page ng UDDS Muntinlupa para sa karagdagang katanungan o impormasyon kung paano maging isang ganap na miyembro nito. So paano mga lods, hanggang sa susunod po natin mga video. Ako po si Rafi Rodriguez, mabuhay ang UDDS, mabuhay ang mga kabansaan natin, at syempre mabuhay ang Pilipinas. UDDS, hosted by Marinette Yambol, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS, walk with pride. Oy, okay. Ay, magandang hapon sa inyong lahat mga kabansa at sa lahat ng ating mga kapatid dito sa United Defenders for Democracy and Sovereignty. Sana namang Sabado na tayo muli magkasama-sama nang sa ganoon ay atin pong matalakay ang mga internal na issues ng ating samahan, ng ating organisasyon, ng ating kapatiran. At ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang hapon. Ito po ang aking katabi, ang ating Vice President para siya naman po ang bumati. Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Jojo de Guzman, the Vice President ng United Defenders of Democracy and Sovereignty. Ito na naman po tayo.
mag-umpisa na naman tayo ng talakayan at pag-uusapan natin ang mga issues and concern sa mga internal ng UDDS. Thank you at good afternoon. Ayan. Okay, so Vice, dumaan na naman tayo sa isang linggo na medyo masalimuot na naman ang mga sitwasyon dito sa ating bansa. Sa usapin ng pampolitika, sa usapin ng pang-ekonomiya, at sa usapin ng mga nangyayari, no? Sa usapin nitong mga Department of Health at saka itong hindi matapos-tapos na pandemya. Ano ba masasabi mo dito sa sitwasyon na ito ng halos palagi na lang nakikita natin sa ating mga balita ang issues ng mga pandemya na palaging puno ang hospital, sinasabi, Vice, pero hindi ko alam talaga bang... Ang issue kasi dito, Sec Gen, ay yung corruption kasi ang ini-issue nila sa ngayon sa Department of Health. Dahil sa makikita mo naman ang araw-araw na active cases ay hindi bumababa sa 5,000. Grabe yan. Grabe ang ating ang ating ano na yan, ang ating cases, 5,000? Pero alam mo, Vice, iniisip ko, saan ngayon ang gagaling yan? Yung mga kanilang ano na yan? Kasi actually, dito sa urban city, sa Metro Manila, ay siguro marami na rin nabaksinan, pero doon sa probinsya na mga urban city rin, katulad dito sa may area ng San Fernando, Pampanga, Dagupan City, Baguio City, as well as in other areas in the Visayas, may mga dumadami na rin. So, dapat ang ating objective is to vaccination sa lahat ng nasasakupan. Para pag lahat tayo nabaksinan, hindi makakapit ang virus. Pero alam mo, Vice, may ang ating issue kasi ang social media ay napaka-aktibo ngayong mga panahon nito at wala nang maitatago ngayon actually. Ang gobyerno o kaya sino mang pribadong tao dyan sa social media talagang napakadali kasi maglabas ng balita, napakadali maglabas ng opinion, madaling magpakita ng mga saloobin ng tao. No? Ngayon, dito sa issue ngayon ng pandemya na ito, may mga lumalabas na mga experts, sinasabi naman nila kung sino sila, mga nagpapakilala na sila yung mga eksperto sa field ng microbiology, ganyan, etc. At sinasabi nilang sila yung nakakaalam. At sinasabing hindi kayo dapat magpabakuna. Paano ba ito, Vice? Dahil ang sinasabi naman ng ating pamahalaan at kung babasahin mo rin ang nangyayari sa iba't ibang mga bansa dito sa daigdig, ay pinipilit o kaya pinapakiusapan ng kanilang mga mamamayan na magpabakuna. Pero marami din kasing may mga kaibigan tayo sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa ating organization. At marami nagsasabi din na ayaw nila na magpabakuna. Meron din naman siyempre nagsasabing gustong magpabakuna. At kanina lang naglakad-lakad ako dun sa Caloocan, nakita ko nakapilay maraming tao dun sa eskwelahan at saka dun sa mga hospital na magpapabakuna. So, minsan natutuliro ang tao dito. Alam mo, actually, Vice President, hindi ko malaman kung ano ba talaga ang totoo. Dapat ba magpabakuna ang tao o hindi dapat? Ang sa akin, sa gobyerno, ang kanilang advocacy at saka purpose ng vaccination is to conduct vaccination all over. Para yun ang gamot dito sa dumadaming active cases. Kasi pag may mga instruction ng gobyerno, may mga policy sila ngayon na pag wala kang vaccination, mga gano'n sa establishment. Ayun lang. So, pag wala kang vaccination, yung galaw mo ay limited. At saka
pag wala kang vaccination, hindi ka rin kakausapin ng mga nakakaalam na wala kang vaccination. Kaya, paano yung growth na economic growth natin, hinto yan pag dumami ang walang vaccination at kukunti lang ang vaccinize. So, I urge everyone also na sumama na sa vaccination. Yung mga iba kasi dyan, katulad ng mga ibang karamihan ng may edad na kasi ayaw nilang magpa-vaccination dahil nga, siyempre, comorbidity, dapat sila maunas na ma-vaccinize. Kaya lang, may nagsasabi na baka mamatay siya or dahil katulad nitong mga bagong dumarating na brand ng Vaccines. vaccine, Oo. ay, well, ang nababasa ko, naiintindihan ko or what I understand about this, yung Moderna, yung Pfizer, yung AstraZeneca, yun ay intended for Western countries. Oo. Pero itong Sinovac kasi is for ASEAN people. So, mahina ang power nito, ang capacity nito, parang niyan, as compared to the galing sa Western. galing sa Western, kasi malalaking tao yun, natural, taas ang... At saka mas malakas siguro kumain ng burger. Oo, Mga kaya burger. gano'n ang what I understand. Pero ito na may mga haka-hako ko lang naman. Oo. Okay. Sige, at pabatiin nga natin ang ating presidente. Dumating na ngayon si Madam President Marinette. Bumati nga kayo dyan, Presidente, Apo Presidente. Naimbag nga malam nyo amin na po. Ilocano DJ kasi po magkakaroon po tayo ng karaban. Kaya ako po ay bumabati sa lahat po, lalong-lalo na po yung mga Ilocano na aming darat na next week sa Southern Luzon. Northern Luzon. I'm sorry, Northern Luzon. At nandito na naman po tayo. It's another Saturday. Maraming salamat sa pagtangkilik ng ating programa. Huwag po kayong bibitaw at meron po tayong raffle draw at marami po tayong sasabihin sa inyo ngayong araw na to. At marami tayong pag-uusapan. Sinadya po namin na wala po tayong guest today. Kasi marami po tayong bagay na pag-uusapan dito tungkol sa UDDS. At very important po ito. Internal naman tayo. Internal ng UDDS. Anyway, bago ng lahat, meron po tayong bisita. Ang ating regional chairman for the Region 5, Bicol Region area. 5, Bicol area. Sige, papasukin nga natin. Dito si dating mayor ito dating mayor na mayor pa rin ang tawag sa kanya hanggang ngayon. Dahil, once you are a mayor, you will always be a mayor. Yan, totoo yan. And now, ladies and gentlemen, lahat po na nakikinig at nanonood, ito po ang ating regional chairman ng Region 5, Bicol Region. Ayan po. Mayor Tito Sarion. Yan, bumati po tayo, Mayor Tito. Ayan. Magandang hapon. Magandang hapon sa ating lahat. First time ko dito at nakaka-excite pala pag dating magandang mayor pati ang nag-introduce ng mga kabansa or sa ating Vice President Jojo and Edgar Secretary. Magandang hapon. Kumusta naman dun sa Bicol Mayor? Interview na kita. Ngayon medyo maulan. Medyo maulan. Kaya nakapasyal muna ako dito sa Maynila para lakarin ng mga importante bagay. At first time kong makarating dito sa ating office. Studio. Hindi, sa office natin. Natutuwa ako maging bahagi ng UDS. At siyempre, ang mga plano ay aktibo rin naman sa mga ganitong organisasyon. Of course, Chairman Over Andal nga ba? Oo, si Chairman Andal. Oo, kasama niya, nag-uusap na sila sa Port Bicol. Ay, mabuti naman. Ay, taga saan kayo sa Bicol? Sa bandang... Dito lang ho kami sa Bukana, sa katabi ng Quezon, Camarines Norte. Kaya ang 12 yung bayan namin, 6 nagsasalita ng Bicol, 6 nagsasalita ng Tagalog. Sa Camarines Norte. So... Saragay, malapit yun. Pagka dito sa Quirino Highway ang daan, papunta sa Camarines. Pero kami, Daeta. Another way. Konti. Santa Elena. Camarines Norte.
Pero Thailand, ang ano? UDTS Bicol ay nagsisimula ng Dumami. dumami Okay. na kaming schedule ni President. Ganito pala, may sinasabi si chairman natin, si mayor. Ang sabi niya, we should be there by October. Ay no, July 30. July 30. At saka sa August 30, sa birthday din niya. July 30 at saka August 30. Aba. Yung July 30 kasi. Saan banda ho tayo pupunta? Sa Doon muna tayo sa sentro ng Bicol sa orientation ng mga Provincial, lahat. Bago tayo pumunta sa dito lang ng pangalawang punta. Yung una, mag-aeroplano muna tayo sa Naga. Kasi imimit natin yung Naga or Legazpi. Naga or Legazpi. Doon natin imimit yung kanilang mga officers ni chairman, mayor sa provincial at saka region. Doon na. Saka na sila mag-oath yung mga yan. Then on August 30, babalik tayo. Yun yung mass oath taking. Okay. Yung Siguro lahat by na that ng- time, maluwag-luwag na siguro Maluwag-luwag na na siguro. Chairman. Kasi ngayong panahon na ito, medyo alarming yung situation. Oo. Lalo na sa Camarines. Mahigpit daw The ngayon. rest of Bicol, hindi naman siya talagang malala. Kaya lang, isa sa binabantay yun ngayon. ang pandemic ba sa inyo ang region 5 or dito sa provincial area ng Camarines Norte, mataas ba ang active cases ng Nasa manageable stage ano? naman, pero kailangan i-contain talaga. So talagang magkakatuwang yung iba. na-maintain din yung mga protocols like using wearing mask at saka social distancing or I don't know if this is Yeah, A shield. authorized. Kumusta naman ang fatality? May mga fatalities doon, Chairman Mayor. Kumusta ba? Usuhin na natin ngayon kasi katulad ni Presidente, di ba? Mayor President. Ay, kailan ang tawag kay Presidente Digong eh, Mayor President. Mayor pa rin, no? Di ba? Oo, ayos ka. Mayor, Ngayon, si President, Chairman, Mayor, Chairman naman. Mayor Hindi, President. ganito na lang kaya. Mayor President. Chairman, Mayor. Chairman, O kaya, Mayor naman. Ano, di ba? O kaya Oo, ano ba ganun. maganda? Ikaw naman, President Mayor, dahil hindi kami pwede magparehas ni, Oo nga eh. ni Mayor Digong, di ba? Di Oo ba? nga. Sa Kasi kanya. inuuso. Ay, oo nga pala. Magkapantay. Naku Presidente Huwag kang gaganyan-ganyan. Huwag ka magalit. Pantay lang tayo ngayon. Mayor, President. Ano ba? Di ba? Oo nga, ganyan nga. Alam So, mo, doon sa lugar ninyo, Mayor Tito, kumusta ang fatalities naman? Halimbawa, sa Camarines Norte, nasundan ko ng isang araw, I think around 20 cases. So, 14 comes from Daet, the capital town, and the rest from the other municipalities. So, ito Doon yung- ba sa hinterlands ba, sa nasakop ng Camarines Norte, meron ba? May mga infections ba? O hanggang doon lang sa sentro sa tingin nyo meron? Karamihan nasa sentro pa rin. Pero Sentro. meron mga ilan-ilan na nasa mga areas na remote. Katulad siguro diyan sa Daet, marami diyan. Yan. Last, I think 2-3 days ago, 14 cases. Kasi kanina, Chairman Mayor, ano? Chairman Mayor, yan pausuhin na natin. Yan naman uso ngayon eh. Pinag-uusapan namin ni Vice, yung may mga dito sa social media, ang dami na rin ng kumakalat, nag-identify ng kanilang mga sarili, mga foreign doctors din ito, mga foreign scientists, mga local scientists naman din natin dito at mga local doctors natin na actually ini-encourage ng tao, huwag kayo magpabakuna. Di ba sinasabi, huwag kayo magpabakuna kasi ang pinag-usapan namin ni Vice kanina, itong mga vaccines na nangyayari. Na ang sinasabi nila, ito ang mangyayari sa inyo kapag ka nagpabaksin kayo. No, so, ang tao siguro baka nalilito. Baka nalilito na. Nalilito ang tao. Ano ba talaga? Tayo ba ay magpapabakuna? Kasi ang sinasabi, pag ikaw nagpabakuna ka, hindi naman garantiya na pag ikaw ay nagbakunahan ng 2 beses, ay hindi ka pa rin tatamaan ng COVID, no? Yung virus. Yan ang sinasabi ng mga DOH, ng WHO.
Pero hindi ka daw magiging severe, hindi matindi ang tama mo. Hindi ka tulad ng wala kang bakuna ay aabot sa dun sa medyo matindi ang mangyayari sa iyo, maging tama mo. Meron din naman, Vice at saka Mayor, meron din nagsasabi na bakit hindi lang anti-pneumonia ang ibakuna? Kasi ang tinatamaan naman ng COVID, mostly na tinatamaan ng COVID ay ang lungs. Eh di kapag di anti-pneumonia na lang. Yung hindi na kailangan yung mga vaccine na hinihintay na pinoproblema pa ng gobyerno natin. Di ba? No, pwede. Ang sa akin dyan, anything that will help protect the people, dapat susuportahan na. Ayan. Bawa, yung iba, nagkakaroon ng misinformation, dapat pagtulong-tulong. Lalo na. Kaya, I'll go for training na Vaccine talaga. Oo. Pag iba yung pananaw ng tao, yung iba kasi, marami pamahiin. Maraming kwento, maraming issue, so depende. Na may punto kasi na katulad na umabot na si Presidente. Hindi man natin alam kung nagbibiro si Presidente Digong. Dahil naman itong ating programa ito, minomonitor din ito na sinasabi niya, ayaw magpapakuna. Hindi, pag ako, sasalaksak ko sa puwit ninyo yan. May sinasabi. Pero sa usapin ng, sino ba talaga, meron bang, ito si Vice meron bang karapatan ang gobyerno na idikta sa tao yung kung ano ang makakagaling sa kanya, ikatawan niya ito? Meron bang karapatan din ng tao na magsabing, sandali lang, Mr. Government, hindi mo ako pwedeng pilitin kasi katawan ko ito. Ano man ang mangyari sa akin, ako naman ang magdadala. Hindi kaya papan natin i-weigh ito mga ganito. That's true. You cannot. That's true. That's your prerogative, being a Filipino. An individual. O an individual. You cannot extract anything or inject anything from me without my consent. Oo. Ganun lang yan. Oo. But, sa mga policy ng gobyerno na kasi for almost 2 years now or almost 1 year and a half, Oo. the death na namatay sa COVID is almost 15,000 ata or 16,000. Oo. So, ang cases is millions. Now, ang recoveries is about 700, pero ang 300,000 siguro is yun ang mga active na ano. So, ang kanilang response to, government response dito sa pandemic nito is to vaccination. So, sa akin naman, ay walang masama siguro kung magpa-vaccination na tayo lahat, di ba? At nakikita natin, noong wala pang vaccination, umabot tayo sa 15,000 a day ang cases. Saka, pambihirang pangyayari ito sa mundo natin. Dapat yung priority. Ano makakatulong para Ang sabi ng Although, yung iba, depende sa kalagayan at sa ginagampanan ng obligasyon ng buhay. Pero mga tao alam mo, talagang- Mayor, kasi ganito, Vice. Ang sabi nung hanggang 2 years na lang ang buhay ng mga nagpabakuna. Ano kaya mangyayari? Ano kaya mangyayari? Kasi daw, meron daw globalist agenda. Agenda 2025, Agenda 2030. So, yung mga kumakalat sa social media. Maraming natakot sa ganung Marami kasing issue, Mayor. Mayroon ding issue na bakit ka magpa-vaccinize doon sa Moderna or Pfizer, that's intended for Americans or Western countries na malalaking tao. Itong Sinovac, pang Asian lang yan. Tayo, Asian. So, dito na lang tayo, mga ganon. At saka ang China, ang
allegedly, ang sinasabi na nanggaling sa kanila ito, dapat sila alam may alam. So, ganyan mga issue. Okay, sige, bago tayo magpatuloy, batiin nga natin itong ating mga kabansa na nanonood ngayon para naman medyo, mamaya mga regional chairman, ano kayo tatawagan namin kayo at papakinggan namin kung ano ang mga reports ng inyong mga regions ngayon, kung ano nangyayari. At binabati natin, sabi ni Sadria Tulawi, mapagpalang hapon po UDDS Saragossa. Ayan, Sabi naman ni Marifi David, good afternoon po, see you tomorrow. Ito pa, Nueva Ecija to, mga ito. Ang chairman natin ng Legal Affairs, si Trustee Juanito Antonio, Attorney Juanito Antonio, sinasabi niya, UDDS, the group that bodes well for a meaningful life of our people. Ang regional chair ng Northern Region, Lynn Madrigal, I'm watching here in District 3. Ikaw pala nandyan na, Lynn. Ayan, sige. Rekrutin mong lahat ang mga nandyan sa District 3. Ang ating Education Committee Chair, Ver Villos, sabi niya, mabuhay ang UDDS. Walk with pride, 10 million strong, mabuhay si Mayor Tito Sarion. Ayan. Meron ka ditong, dito, Mayor Marifi David and Juanito Antonio are watching with you. Ayan. Pati si Jojo DG is watching, Watching din ako. Jubilin Valdez, hashtag UDDS 10 million strong, shout out po from Muntinlupa City. Teka, alam mo, pag sumigaw tayo ng shout out dito, shout out, tayo lang kaya, pero pwede naman Pwede. shout out din natin ang mga taga Muntinlupa City. Shout out! Si Mayor, hindi na masyadong kabisado. Ulitin natin, Ulitin natin. Alam mo, may millennials kasi. Okay, shout out natin ang Muntinlupa City. Shout out! Ayan. Mantakim mo. Okay. So, ayan, napaka-interesting actually na talakayin ang issue ngayon. Dahil ito talaga ang hindi matigil-tigil na usapin sa kalusugan. Kalusugan ng tao. At actually dyan sa Bicol region, hindi masyadong naririnig ang hindi alarming, Mayor Ang Bicol region, hindi masyadong, kung hindi katulad ng ibang region dito, halimbawa dyan sa area ng Northern Luzon, pag makikita mo sa balita, medyo maraming infection. Nasa manageable stage pa ang Bicol, pero binabantayan na rin. Kaya dito sa border ng Quezon at Bicol, medyo mahigpit na. Lalo na yung papasok sa Camarines Norte. Tapos yung lahat ng probinsya, may maraming mga effort to really prevent the spread. Okay. So, although karamihan talaga yung mga sanay sa buhay bukid, sa probinsya, yung kanina tinatanong ninyo kung meron ba, maraming area pa rin ang safe na safe talaga. Pero still we practice face masks, face shield pag nasa mall, social distancing. Ito Mayor, Vice, doon sa amin, ako taga Mountain Province ako So I'm from the Cordillera. Si bulubundukin doon sa amin. Actually, ang mga bahay-bahay doon, may kumpul-kumpul naman, pero meron yung mga kanya-kanya. Para mga individual ba mga location ng mga bahay. Tinatanong ko sila doon, gumagamit pa rin, naka-face mask pa rin daw sila. Sabi ko, nako, pag kayo lang naman dyan sa bahay, sabi ko sa nanay ko nga, tanggalin niyo yung mga face mask ninyo kasi nag-isa lang yung bahay niyo dyan sa may ibabaw ng bundok. Talagang... dito sa Manila namin, bubong ako talagang balot na balot siya. Ganyan. Batman costume. Walang papasukan. Ganun talaga dito sa Maynila. Actually, alam mo, kasama ko si Chair Ower kahapon. Natid namin siya doon sa Santo Tomas, doon sa kanya. Talagang sabi niya, mag-ingat kayo, sabi niya ganyan, kasi talagang totoo yan, kamuntik na akong nag-50-50 ako dyan, sabi niya. Talaga naman palang doon na sa mga nakaranas, doon sa mga nakaranas talaga na natamaan, ay talagang sila. Talagang they're overprotecting na. That's very true, kasi ako, I'm a COVID survivor. Last year, na COVID ako pero dahil sa aking paniniwala na kaya natin to, di ba? So,
nakaligtas tayo after 14 days ko nasa So, talaga naranasan ninyo yung naranasan magkasakit? ko. Pero kasi ang anak ko, dahil nung na-COVID na tayo, ang ibig ko sabihin nung pandemic nag-start na, Mhm. yung trabaho niya, yung anak ko 30 years old, may pamilya, nasa akin. So, naghahanap siya ng panibagong pagkikitaan niya kasi may pamilya eh. So, nagtitinda sila, nagluluto sila ng tapos pinupunta sa Di-deliver. Di-deliver nila. So, siguro nakakuha niya doon. Ngayon, ako, sabi, Papa, may sakit ang lalamunan ko, may lagnat ako. Pagkatapos, 3 araw, may sarili siyang kwarto kasi eh. Ngayon, nung nakita ko na may 1 linggo na hindi lumalabas ng kwarto, tapos may gamot naman na pinuntahan ko, parang kinikare ko yung anak ko eh. Siyempre, anak ko eh. Nahawa ako. Nahawa kayo. Oo. Mabuti na monitor ng maaga, ano ho? Oo, na-monitor. Tapos, nagpa-swab ako sa lung center. Oho. Nung nagpa-swab ako, kasi yung anak ko muna, pinaswab ko, positive. Inisip ko na baka positive din ako. Oo. Pero asymptomatic ako eh. Aha. Pero nung nagpasok ko positive ako, tinawag ko agad yung mga staff ko. Ay, baka positive din kayo kasi tinatawag ko kayo sa meeting eh. Sabi ko, 2 ang nahawa ko. So, parang, ito eh. Tingnan mo rin yung, kahit dumadami. Ibig sabihin ko, nakausap yung anak ko, nahawa niya ako, nahawa ko yung 2 staff ko, nakahawa din sila siguro. Parang yan eh. Kami naman ho, actually, kahapon, kagagraduate ko sa 14 days home quarantine. Oo. Yung isa sa mga drivers namin ay positive. Yan. 14 days ago. Pero nung ipaswab, negative naman. Kaya naabala lang ng 14 days yung mga gawain ko dito sa obligasyon sa buhay. Pero mabuti na yung sumusunod tayo sa mga procedure, protocol, saka yun, pag sinabing quarantine, talagang doon lang talaga sa bahay. Saka yung safety talaga sisiguraduhin natin kasi may mga anak tayo, may mga Totoo po yan. pamilya tayo. So, Talaga, Basahin nga muna natin din itong mga nakikinig sa atin sapagkat medyo mabilis yung pag-angat ng baka hindi natin mabasa magagalit sa atin. Ay teka nga pala sandali mga kabansa ha. Ang gagawin natin i-like natin, i-share, tsaka i-subscribe natin. Kasi mamaya meron yata tayong may sasabihin sa atin ang ating mga parang meron tayong fundraising dito at may mga pamimigay ng mga regalo ang ating UDDS. Kaya huwag niyong kalimutang mag-like, i-share, at i-subscribe. Pag hindi naman ninyo, pag nakapag-subscribe na kayo, i-like and share na lang ninyo para dun sa mga kasamahan natin na mag-share uli. So sabi ni Ariel Malaka, mabuhay po 10 million strong, work with pride, UDDS Kuyab. Shout out po. Ay, talaga si Ariel, Gusto ng mga taga-Kuyab Laguna ito, na magpa-shout out. I-shout out kayo natin silang mga taga-Kuyab. Shout out mga taga-Kuyab! Shout out! Kita nyo, mayor pa, at saka vice president na nagsa-shout out, Si Olivia Trinidad Tuanyo, hello po. Tapos sabay ngiti. Olivia, ha? Nasanay na kasi ang mga tao sa face mask, sabi ni Ariel. Sabi naman ni Engineer Roderick Medroso, nanonood ka paring Derek. Si Roderick Medroso sa Kalambangat. Mga taga-Kalamba sila mayroon. Mabuhay UDDS, God bless. Mabuhay ka rin, Padring Roderick. Yan. Marifi David, Ariel Malaka watching with you. Jovelyn Valdez. Share dan po. Ayan. Si Jovelyn. Yan. I-share ninyo. Jerry Rodrigo. Mapagpalang araw po UDDS Camarines Sur. Rodriguez Rizal at Maynila po. Ang daming bayan nitong si Jerry. Camarines Sur, Rodriguez Rizal at Maynila. Marami kang inuuyan, Jerry. Ikaw, ha? Okay, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. At yan ngang dito sa mga parang kung titingnan din natin, maliban sa Zamboanga, dahil galing dun sa regional chair natin ng Zamboanga, tatawagan din natin sila mamaya.
parang may mga medyo marami ding infection dun sa may area na yon. Pero yung ibang mga karagatan, area ng karagatan, ato din sa inyo sa Camarines Norte, nandiyan ni Mercedes, Ocean kami. Mercedes, Pacific Ocean, ganyan, no? Pacific Ocean, ano? Doon sa mga gilid ba ng mga dagat, Pasakaw, yung Mercedes, yung mga ganyan, Panganiban ba, gilid din ng dagat yan? Sa Panganiban, Paracate. Kumusta ang mga kwan dyan, Mayor? Kumusta ang mga infections? Ilan-ilan lang ang cases. At nadidetect naman kaagad pag may antigen tests sa mga borders. So pagka nag-positive, kaagad na kinukuha na yan ng mga disaster risk reduction management. Pero ibig ko sabihin ba, ito bang yung bang pag malapit ka sa dagat, kasi asin ang kalaban ng ang kalaban nitong virus na ito. General assessment sa tingin ko, ilan-ilan lang talaga. Talaga, no? Sa Oo, pag malapit sa dagat. Pwedeng may effect talaga yung magandang simoy ng hangin sa pagkawala ng virus. No? Pwede. Pwede. Malaki ang tulong. Ano? Kasi sabi ni Lay M. Ng Zamboanga, actually yung ginagawa doon, pinakukuluan nga raw nila yung tubig dagat. Hinahaluan na lang daw guys ng yung fresh water siguro at iniinom. Baka naman hindi kailangan. Yun yung pangontra nila. Maalat kasi yun eh. Maalat nga. Mahirap din ng kaya siguro yung proven yan. Lahat ng mga nandun sa malapit sa dagat. Kasi ang Tawi-Tawi, ewan ko lang kung may nababalitaan tayong merong ano dyan sa Tawi-Tawi o kaya dyan sa may area na malalapit talaga sa dagat. Lalong-lalo yung mahilig mag-swimming sa dagat. Sana meron din sa ating feed ng information ngayon. Saan bang bayan dito ninyo? Wala talaga. Mamaya magtatanungin natin ng mga regional chair natin para at least marinig din natin ang reports ng mga bayan. Ano? Kasi isa lang yan sa pinag-uusapan natin mga kabansa. Kasi dumating kasi sa punto na dapat bang magpabakuna ang tao o hindi. Napakalaki talagang ito. At sabi ni Attorney Antonio, ano ba ang sabi niya rito? Sabi niya, there is no law that criminalizes refusal to get vaccinated, and there's also no law commanding everyone to be vaccinated. Ayan, sa legal point of view ng ating chairman ng Committee on Legal Affairs, ang sinasabi niya rito ay wala namang batas na nagsasabi na pwede kang i-charge pag ayaw mong criminally against kapag ayaw mong magpabakuna at wala din namang batas na nag-uutos o kaya inuobliga o kaya ay sinasabing obligasyon kang magpabakuna. So ganun siguro talaga ang ito. Salamat Attorney Antonio sa share ng legal point of view mo, no. At least teka, sino ba itong isa naman? Oo. Yan. Isang issue naman to. Ito pala yung sinasabing, yung taas-taas daw ng singil ninyo dyan sa Quirino Electric Cooperative. So, COVID ang pinag-uusapan natin pero hindi natin pwedeng hindi banggitin na kayo dyan sa Quirino province, yung electric cooperative dyan, ay ang taas ninyong maningil. Ay nako, pandemic naman. Huwag naman ninyong pahirapan ng ating mga kababayan. Tingnan naman ninyo, baka naman kayo kooperatiba Ano ba nangyayari dyan? Dapat dinidesisyonan ng mga taga-Quirino kung talagang dapat magtaas yung kanilang electric cooperative. Ang nangyayari lang, kung baka yung mga board of directors lang dito at yung management lang ng Quirelco ang nagdedesisyon, ayan, nagrereklamo po, Mr. Quirelco, ang inyong mga ka-kooperatiba dyan sa Quirino Province. Sana pag-isipan nyo mabuti. Ay nako, ang daming walang trabaho, dahil matindi ang pandemya. Ayan, wag naman kayo magtaas na magtaas. Tama na lang yung konting kita, konting tubo. Ano?
kita mo, sinigawan tuloy kayo ng mga maraming tao dyan nakikinig. Oh. Yan, hindi ba? Okay, so balik ulit tayo doon sa ating issue natin. At, Kung tingnan natin. may alam tayong mga singles na hindi na lumalabas ng bahay, na nasa bahay lang nila, kahit hindi na magpo-vaccinate. Yun talagang, Nakatira sa sa malayong lugar. yung hindi nararating talaga, imposible, mapapagod ang virus pag siya pumunta, no? Dahil sa layo, no? Saka, Marami rin sa probinsya talaga na hindi saka hindi mapagmahal. Kasi kung mapagmahal siya, hindi, maraming makakasalamuha. Masabi siya mahahawa. Oo. yung mga hindi lumalabas talaga, hindi na yung kapatid ko, kuya ko, 72 years old, hindi naman lumalabas sa bayan niya, hindi na pumupunta. Mhm. Binibigyan na lang siya ng ng makakain at hindi naman siya pupunta sa bayan. Yun, hindi na nagpabaksina talaga. Nandoon, pero yung mga Pero pag nasa syudad, may risks pa din, hindi ho ba? kaya yung sinasabi ni Attorney Antonio na nobody can force Force you mo to yan. Ako, naniniwala ako doon dahil Nawala, no? nasa to demokratikong submit bansa yourself tayo. for vaccination. Kung ayaw mo, hindi ko na Siguro sa susunod, we'll try to arrange ano kaya? Hindi kayo magalit sa atin ng gobyerno, no? Kung mag-arrange tayo ng isang parang, dito sa ating programa, yung pro-vaccination at saka yung anti-vaccination, Pwede rin. Magkaroon tayo ng parang, katulad dito meron kasi ako na panood dito sa social media, isang scientist natin na sinasabi pa niya tapos siya ng genetic engineering. Binanggit naman niya na in-identify niya ang kanyang sarili. Siguro baka pwede nating makuha ito at para maintindihan talaga ng bawat isa. Kahit ako kasi nakukonfuse ako, dapat ba ako magpabakuna o hindi? Ako iniisip ko kasi may mga organization tayo, may mga meetings tayong ginagawa sa labas, Baka pagdating ng panahon, hindi ako pasakayin ng eroplano kasi kailangan meron kang certificate ng vaccination. Tama. Which, Yes, there is a possibility that maybe perhaps sa susunod na mga araw kang do not enter. Saka meron ding how true, hindi natin alam. May mga bansa na namimili ng klase ng bakuna kung anong binakuna ng sayo bago ka papasukin. sa Bahrain, parang sa Bahrain daw, Oo. yung establishments dun sa Bahrain, dito sa Middle East, talagang kailangan daw talaga ipakita mo yung vaccinated ka. Hindi ka papapasukin sa establishment. And this is what I fear. Katulad ko sa akin, for example, I'm in doubt dun sa efficacy talaga ng vaccines. Dahil nga wala pa naman talagang tunay na clinical trial. Kung hindi ngayon pala talaga tinitrial talaga yan. Dahil ang isang vaccine, dapat matagal talagang tinetesting yan. Pero dahil nga sa emergency, so kailangan talagang mabilis din ang paggawa. At sa akin kasi tingin ko talagang ngayon pala talaga tinatrial talaga yan. Ngayon, yun na nga, kung uobligahin, just in case, katulad, papasok ka ngayon sa restaurant dito sa atin pag wala kang face shield at wala kang face mask, hindi ka papapasukin di ba? Tapos pagpasok mo naman dun sa loob, tatanggalin mo din lahat dahil kakain ka. So sabi ko, anong ang gamit nito mga katulad mga ganito? So that's why I fear na pagdating ng panahon, hindi ka makakabiyahe kasi kailangan ipakita mo na meron kang card na you're already vaccinated. Ang katulad ng ginagawa. O kaya meron kang PIN. May PIN. Na I'm okay. Ang hirap nga kasi dito. I-offload ka o kaya hindi ka papapasukan para madi-discriminate ka naman sa sarili mo. Para bang nung isang araw, nandun ko sa Ayala, Kaya may tag, may tag. May nakalagay na sa ating tag na merong isang mall. vaccinated. Merong isang mall. Narinig ko, dahil papasok kami, may isang mall. Narinig ko yung mga bata nakikiusap doon sa gwardiya. Nadaanan ko meron naman silang nanay nandoon sa likod nila na narinig yung usapan, ikakain lang naman kami. So sabi ng gwardiya, pwedeng pumasok si nanay ninyo kung vaccinated siya. Oh, kita mo yan, naawa ko doon sa matanda kasi parang sa feeling niya siguro sa sarili niya, para naman ako hindi tao dito na ayaw akong papasukin dahil may edad na ako o senior na ako. Ay, experience yan, Sik Jen.
Yung mga anak ko at saka si misis ko, nagpunta kami sa SM. Eh, 64 na ako eh. Eh, pagdating ko doon sa SM, na 1 hour and a half, 1 hour and a half kami, na, gusto ko na umupo. So, sabi ko doon sa guard, doon sa inside, supermarket, pahingi ng, may upo ba kayo? Sabi ko, naupo na ako eh, sabi ko. Senior citizen na kayo, di ba? Sabi ko, ba't kayo nandito? Pagkada rito niyo. Kasi naghahanap ako ng dapat wala ka kayo rito eh, sabi niya. Oo, di yun ang mga example ng talaga pag senior citizen. Anong feeling mo anong pakiramdam mo nung ikay pinagagalitan ng gwardiya? Bakit ka nandyan? Kasi ako magbabayad dyan eh. Sabi ko yung expensive ng mga binibili ng pamilya ko, ako nagbabayad. Less 20%. Oo. Para sila, hindi lang magbayad. Sa in-explain ko lang para hindi ako mapahiya masyado. Oo. Ganyan inaano nila sa inyo para Pero anong feeling mo? Hindi ba nakakasama ng loob 'yon? Nakakasama talaga dahil 60 years old ka, more than senior ka na, ay hindi ka na dapat pumunta sa mga ganyan. Oo. Hindi, pero ano yung kalayaan mo bilang isang mamamayan ng isang bansa? No? Ang Hindi, kalayaan kasi, mo... gusto nilang i-implement yung kanilang policy sa mall. So, dapat sumunod ka kung gusto mo. Kung ayaw mo, Huwag kang pupunta. ganun lang yan. Oo. Ganun talaga, maraming pagbabago sa mundo natin ngayon na hindi lahat matatanggap yung pagbabago ng mabilisan. Kaya sa palagay ko, makakatulong yung ganitong mga pag-uusap sa na yung mga kababayan natin ay napapakinggan yung kanya-kanyang eksperyensya at mag-compare, tapos mag-adjust unti-unti hanggang bago na talaga ang mundo natin. Ikaw ba, Mayor, nakasubok ka na ba? Na ikaw ay hindi pinapasok o kaya pero itim pa yung buhok mo, paano yan? Ano naman, kulang pa ako ng 4 years. Para sa senior. Mag-senior. Medyo Mas mag-i-enjoy may edad pa ako. nga pala kami sa iyo. Di ba? Pero may mga kwento tayo nalalaman at saka nakikita ko rin na talagang nakakaawa din naman yung mga kababayan natin na naapektuhan nitong pandemic. Lalo na sa aspeto sa mga senior citizens na marami ng restrictions. Yun na lang, wala kang gagawin sa bahay the whole day, the whole month, the whole year ay talagang hindi natin dating gawain. So, hindi ko nga alam torture din yun, hindi ko nga torture. alam kung kasi as I understand that Attorney Macalintal, si Romy Macalintal, I heard lang if he filed a case or a complaint against Nanalo siya sa dyan. discrimination. Parang discriminatory itong na ang mga senior citizen na hindi pinalalabas, di ba? Nanalo ba siya sa case niya? Hindi, yung kaso ni Attorney Macalintal na naiwan niya yung ID niya. Ito yung yun. Pero yung hindi ka pinalalabas. Hindi. Kasi parang may complaint siya rin na bakit may ayaw kami complaint siya, palabasin ng mga senior citizen? Yun nga, nanalo na siya dun sa kaso na nakalimutan niya yung ID niya. At the same time, gusto niya i-implement yung senior citizen discount. Oo. At Hindi siya pinayagan. hindi siya pinayagan, pero dinimanda niya dahil kahit na hindi mo ipakita ang ID, senior na siya, almost 70 years old na siya. Kahit na ano pang sabihin mo. Kahit na medyo itim pa ang buhok ni Atty. Macalintal. Talagang nanalo siya doon sa kaso. Kasi ang gulang naman ni Atty. Macalintal 20% discount ka ata. Magkano yan? Sa, 20% naman. Oo, sa senior citizen at kumain siya sa Philippine Plaza. Yung gano'n. Ano ba yung tawag ngayon na hotel yun? Tapos may discount. May promo pa sila. Ang gusto niya... Lahat. Oo, kasi May promo na, may discount pa. Kaya nga nagpunta ako dito kasi ganun. Promo na, may discount pa. Oo. Nanalo siya doon dapat sa kaso. siguro may online presence yung listing ng seniors. O kaya
tayo, kung may mga ID na tayo, may picture na sa cellphone na. O, lahat naman may cellphone. Pag may Oo picture na ng ID, then it's good as presented. Parang di ba, Pap? Doon ba sa Dait, Mayor? Doon ba sa inyo sa Dait? We implement 20% discount. Talagang malaking Titingnan nga tulong. namin dito sa UDDS kasi gagawa rin kami ng Magkakaroon parang tayo senior ng- citizen kung ano tawag dito. Digital. Nandun na, ay, senior, nga pala, Ako na, dapat pala. ako na siguro ang mag-chairman noon. Baka senior citizen sa UDDS. Oo, okay, pero akala ko ba i-chairmanan mo, Vice, yung, ano ba yun, yung task force ng UDDS. Ayan Ayun ang nga, pag-uusapan yung mga natin problema. mamaya eh. Oo. At teka nga muna, bago ng lahat, gusto kong batiin ang mga napakarami ng nagsisend at magagalit na sila. Si Marife David, ang ating chairman sa Nueva Ecija, good afternoon po, see you tomorrow. O, di ba? Alis na tayo tomorrow, our caravan. Mamaya, sasabihin natin. Si June Gonzales, ang ating chairman ng BARM. Chairman BARM, magandang gabi. God bless. Di namang gabi. Ay, di ka ba? Hapon pa lang. Sir John, Chairman John. Oo, alas 3:53 pa lang ngayon. Oo. Baka gabi na kasi sa BARM. Alam mo naman, nandun na sa South yan. Hindi, nandito pa sa Maynila yan. Hindi raw siya uuwi nang hindi niya nakuha lahat ng mga ID at t-shirt, Ganun ba? jacket at kung ano ng mga lahat Okay, ng ating okay. ano sa BARM. Siya po ang ating chairman ng BARM. Yung buong BARM to kasi meron tayong BARM 1 at saka BARM BARM 2. 2, Under okay. daw niya yung BARM 1 at saka BARM 2. Ang BARM. Baka na Sa yung mga- ibang hindi nakakaintindi ng BARM. Yung BARM. Bangsa, ano yan, region. Ano ba ito? Bangsa, ano ba ito? BARM? Ano? Bangsa Moro. Regional Muslim Mindanao. Autonomous Region for Muslim Mindanao. Oh, BARM. Ayan po yun, si ating chairman, June Gonzales, at saka si Marife David. Sabi niya, good afternoon po. Sabi ni Marife, gusto yata itong magpa-shoutout para si Marife. Shoutout natin si Marife, ang ating darat nandun, chairman po ng Nueva Nueva Ecija. Ecija. Shoutout! Shoutout! Ay, hindi Ayan, na, ayan po. nahihiya siya magsabi. Oo nga, no, mahihiyain pa-shoutout. ito si Marife. Hoy, tumawag siya sa akin kanina, Presidente. Ano sabi? Ang sabi niya, kumakain ka ba ng kambing? O baka, Oo nga, siyempre. siyempre. Kasi doon yung mga kababayan ko, mga kalahi ko daw dun sa Karanglan. Oo, mga igurot. No, mga kalahi kong mga igurot dun, Mga kapatid, magdadala doon ng Sa hindi kambing. nakakaalam, yan po si Sec Jen ay isa pong igurot. Yan. Ako po ay isang Isang itnes. Certified. Certified. Full-blooded Full-blooded igurot. FBI. Yan, oo. Yan. Tapos naman po ang ating chairman for legal affairs, si Attorney Juanito Antonio, sabi niya, UDDS, the group that bodes well for a meaningful life of our people. Alam mo, masyadong malalim yung English mo, Attorney. Hindi nila maintindihan yung mga nakikinig. Ano? Tagalogin mo. Balikan Ano ba niya. si Atty. ba nasa Nandito Ilocos? lang sa Maynila ngayon. Nasa Manila. Si Madam Lynn Madrigal, mga chairman lahat ng mga to. Nabasa na namin Chairman. yan. Nabasa na namin yan Budget kanina. from here in district. Si Ber Robillos. Nabasa na namin yung mga yan. Nandito na tayo ngayon kay Sino? Arnel Padua. Yan. Kasi baka pag palagi natin sila inuulit, hindi pa kayo nagbabayad, magbayad kayo ng marami para ulit-ulitin namin kayo Saan yun? Saan ang susunod natin? Si Jovelyn Valdez na mo na? Oo, Tapos na yan? nabati na namin sila nung kanina. Ganun na pala. Ito si Arnel Padua. Arnel Padua, UDDS watching from Bayanan, Muntinlupa City. Ayan. Muntinlupa. Alam mo, dito ako natutuwa sa ating mga shout out UDDS member ng South Triangle. Tapos na ba yan? Hindi pa. Yan ang Si mga Ding sasabihin. Nabugga. Shout out! Shout out! Eh mga taga South Triangle, Quezon City, NCR region yan. Central region. Yan. Si Olive Trinidad Tuanyo. Tapos na? Hello po. Sabi Basahin niya. mo yan. Hello po. Yan lang. Hi po ma'am. Hindi, meron siya. Ano? Kaya dito, hi po ma'am, Marinette, Sir Edgar, Sir Jojo po, shout out po from Bayanan, Muntinlupa. Teka, hindi ba natin na-shout out ang mga taga-Bayanan? Hindi pa yata taga-Kuyab ang ating na-shout out kanina. Kuyab, si Ariel sige. Malaka. Shout out natin ang mga taga-Bayanan, Muntinlupa. Shout out! Ayan. Sino pa ba? Wala na? Meron, si Jimmy Concepcion. Ano sabi niya? Ano sabi ni Jimmy? Happy Takot Vaccine Day. Bakit nag-vaccine? Natatakot ka, Jimmy, ha?
Parang ako ikaw, ha? Mhm. Oo, takot talaga. Alam mo yung si ito, ayaw kong may mag-influence ng tao, pero naawa naman ako kay Ruji, yung ating kabansa sa asawa ng ating chairman sa Region 11, Oo. sa Davao. Mm. Nag-chill daw siya. Oo, Wala ganun pa ba? ng Friday, oo. Umiiyak yung asawa niya. Kasi nga, Hindi, ito nga presidente, kanina pinag-usapan namin ano kaya kung magkaroon tayo ng sa isang program natin ito, mag-invite tayo ng mga mag-invite tayo ng pro-vaccine at saka yung anti-vaccine. Oo nga pala, Kasi may mga scientists at may mga medical doctors tayo na nagsasabi na huwag. Meron naman tong DOH na nagsasabing dapat. So, hindi kaya magagalit sa atin ng gobyerno pagka meron dito sa program natin. Alam mo, yan ang ay ayaw ko natin sana yan. Di ba? Kasi baka mamaya sabihin ng gobyerno, oy, ano ba yan? Ini-impluensyahan ninyo yung mga, nakaupo dyan sa kanan mo, ano yan? Yung nakaupo doon sa banda ron, si Mayor, ano yan? Mga taong gobyerno. Oo nga. Ikaw dati ka Mayor ng Dingras. O yung si Ege na yan, official ng ano yan. alam mo, Baka sabihin, mahirap yan eh. Mahirap pakialaman yan eh. Sa ngayon, baka mamaya, unang-una, kung ayaw mo, tapos yung ma-influence mo yung Basta mga iba tao. alam Kasi nila na mayroon tayong batas, policy, batas na ayaw mo, wala namang magagawa yung Walang mapipilit, walang sapilitan. pagpigil sa iyo na kung ayaw mo magpabaksin. Pero bahala ka sa buhay mo kung anong nangyari sa iyo. Pero kaya nga, mahirap natin talakayin yan kasi like for example, tayo ayaw natin. Ang daming naniniwala sa atin. Kaya nga dito dapat maingat tayo sa pagsasalita eh. Kasi kung minsan, kung ano sasabihin natin, naniniwala yung mga nakikinig sa atin. Opinion natin yun. So, Opinion. Kaya nga, natin. malaki pa rin, maano pa rin tayo sa mga... Pero yung dapat, kung ano yung dapat talaga, dahil nga sa response ng government yan, no, magpabaksin tayo dahil nga yan ay to address the problem. Tsaka malaya naman tayong magbibigay ng pahayag natin kung anong nasa puso natin, nasa isip natin. Pero ang mahalaga yung suporta pa rin natin sa gobyerno dahil kailangan Lahat kaya ng... Lahat ang gobyerno ay pinoproteksyonan ng taong bayan di ba? Ito kaya, Mayor. Lahat kayo ng mga cabinet secretary nagpabaksin. Karamihan yata ay seniors. Baka. Yung mga undersecretaries, baka. yung mga governors, yung mga mayors, mga congressmen. Dapat. Lahat kaya yan Dapat. nagpabaksin? Pero may alam ako na hindi nagpapabaksin. May kausap ako Sabi niya ayaw pa raw niya. To see pa raw. To see. Pero kanina kasi binabanggit namin na by force of circumstances minsan, mauobliga ka. Kasi katulad yan, kung darating ang panahon at lalabas ka sa ating bansa, baka dun sa aeroplano hindi ka pa sasakayin kasi asan yung vaccination mo? Certificate pero ito mo. pa, mapasakit yan. Kung Sinovac, hindi ka papuntahin sa iba. Kaya ang dami natin dapat sa alang-alang dito Kailangan Dali lang, bago natin panoorin yung Muntinlupa, napakaganda yung ginagawa nila ngayon. Okay. Gusto natin munang tingnan. Teka muna, huwag ka nga mong tawag ng tawag dyan. Yung mga, tumatawag yung mga Ilocos region Aha. Kasi nagko-confirm na sila. Darating daw yung, teka muna, ito muna. Pag-usapan mamaya, natin. pag-usapan natin yan. Ito, yung ating caravan, ano ba yung sinasabi na UDDS Northern Luzon Caravan? Ito yung sa July 4, ang Northern Luzon kasi is composed of 6 region. Yung region ng 3B, Region 2, CAR 2, CAR 1, Region 1, at Region 3A. So, 6 po na region ang composition po ng Northern Luzon, UDDS Northern Luzon. At natutuwa naman ako na meron na tayong regional deputy chairman for membership for Northern Luzon. Alam mo kung sino yon? Yung inaayaw-ayawan ko, pero ngayon sabi niya magtrabaho na raw siya. Dating mayor din natin. Dating mayor. Taga-mayor chairman din na. Ayan ay si Mayor Tom Toralba. Kasama natin bukas yan. At kasama rin daw si Chairman Ber. Bukas. Dahil sa edukasyon yan, kailangan niya. Kaya ngayon po, Samahang Ilocano yata yan, si Mayor Toralba Samahan Ilocano, SI. Kahapon, nandito siya, pinagtatawagan na niya lahat yung mga SI niya.
para yung makulang natin na chairman entire sa Northern Luzon ay malagyan ng mga leaders natin. Okay, ito, Sunday, bukas ito. Nandun tayo sa Region 3B, ang ano natin ay sa Nueva Ecija. Okay, sa July 5, Monday, nandun tayo sa Region 2. Nagpalit na tayo ng schedule, hindi na Nueva Vizcaya, kundi sa Enrile, Cagayan. Okay. And then, sa July 6, nasa Kalinga tayo. That is CAR 2. Ano na ba yung CAR? Cordillera Autonomous Region 2. Okay. Sa July 7, nasa Bontoc tayo. Kanina tumatawag si Mayor, tatakbo palang governor yun. Oo, tatakbo si Governor. Si Mayor, ano Mayor ba? Odsi. Odsi. Engineer Odsi ay tatakbong governor ng Mountain Province. Oo. Province. Tingnan mo mga leader natin, kung hindi mayor, gobernador. Mga target talaga Running naman. for governor. O sige. Tapos dito naman sa dati mayor yun ngayon, mayor ng Bontoc. Ngayon, from there, at the same date, pupunta tayo, 8 pala to, 8. July 8, nasa Bauco tayo ng Mountain Province. Diba? Tapos, bababa na tayo ng La Union for Region 1 sa July 9. Alam mo itong, akala ko, ninenervous dati ako sa Region 1, baka walang mag-attend. Ngayon naman, ako nagsasabi, hoy, sandali lang, paisa-isa lang kayo. Ba't naman dami ninyo? Tapos sa July 10, ay nasa Bataan tayo, Region 3A. Kaya nga, ito, tapos uwi na tayo ng Maynila. Alam niyo mga kapatid, ito yung pag-iikot ng mga national officers ninyo ay isang napakagandang bagay para tayo magkausap-usap, magkita-kita, mag-uusap tayo, anong problema, kung ano yung, alisin ko kayo problema, baka mamaya bukas ay tambakan tayo ng problema. Diba? Tapos kung ano man yung ating mga concerns, yung ating dapat pag-usapan tungkol sa UDDS, at alam ko at i-share nyo naman yung inyong mga experience, yung inyong mabubuting na kukuha sa pagiging member ng UDDS. Kaya bukas, dito mag-umpisa na po tayo. 1 week po kaming wala. Pero sa next Saturday, ang uupo ay si Vice President. Doon ipapadala natin unti-unti yung mga nangyayari na events natin dito. At baka pwede rin tayong, pag nandun tayo sa Bataan, pwede tayong mag-live. Ay, ano matawag nun? Zoom. Pero ipapadala natin yung mga pinagagawa. Alam niyo po, ang pinakamalaki nating tao, ang audience natin ay sa Region 2. Mahigit 80 raw yung kanilang officers. Pero para yan, we will be maintaining social distance at saka yung protocols para baka nakikinig ang IETF, baka sabihin naman ninyo ang UDDS ay hindi sumusunod sa protocols. Hindi po. Kami po ay matindi dyan ang pagsunod namin dyan. Alam mo sa Region 3, sa Nueva Ecija 3B, buong resort ang ating ang tao nila is mahigit mga 50 siguro. Kita mo, pero nagkalat yun, buong resort, ikalat natin. ikakalat sa Nueva Ecija, sa San Jose. Kaya tayo napapalayo kasi naghahanap tayo ng magagandang place na may social distancing at open. Buong resort yun, mapakalaki. Tapos dito naman sa Region 2, sa Nueva Ecija, dati sa Nueva Vizcaya, wala tayong makuhang place na malaki na ma-maintain natin yung social distancing. Kaya doon na tayo sa Enrile, Cagayan. Napakalaki po yung ating area. Parang basketball court. Di lang yata basketball court, parang arena kung saan tayo mag-stay para yung mga tao ay ma-maintain natin ang social distancing. Alam mo naman tayo, ganon. Okay, mag-break muna tayo para mapanood natin yung Muntinlupa. Muntinlupa. Muntinlupa chapter. Ayan. Ano bang ginawa nila? Ano bang ginawa ng mga taga Muntinlupa? Sige nga. Thank you very much. Nobody can touch. I love you so much. Kumusta mga Lods? Welcome back sa ating channel. In this video, sasabihin ko sa inyo ang ilan sa mga dahilan kung bakit maganda na mapabilang ka sa isang grupo o organisasyon katulad ng UDDS. Pero syempre, bago natin simulan ang video ito, shoutout muna tayo sa mga lodi natin sa UDDS at sa mga taong walang sawang sumusuporta sa ating mga videos. Kung bago lang po kayo sa ating channel ay mag-subscribe na po kayo at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated.
Ang UDDS o United Defenders for Democracy and Sovereignty ay isang non-profit organization na binubuo ng mga volunteers at iba't ibang individual na may isang layunin na makatulong sa kapwa at mayroong malalim na pagmamahal sa soberenya ng ating bansa. Bakit nga ba masarap mapabilang sa UDDS? Unang-una sa lahat, dahil isa ka din sa mahilig magbigay ng tulong sa iyong kapwa at mayroong kang pakialam sa iyong kapaligiran, ay bagay na bagay kang sumali dito. Mas mapapabilis nga ang iyong pagtulong sa kapwa dahil mas madami kang makakasama sa iyong layunin. Dahil sa organisasyong ito, patuloy ang mga programa o aktibidad na makakatulong sa ating kapwa, partikular sa mga higit na nangangailangan ng ating tulong. Isa sa mga ginagawang aktibidad ng grupo ay ang pamimigay ng relief assistance. Katuwang ang ating mga kasamahan sa PNP sa pangunguna ng UDDS advisor nito dito sa Muntinlupa na si Sir Aguirre at maging ang iba pa nating mga advisors sa PNP. Mamimigay po tayo ng mga relief goods para po dun sa ating mga beneficiary, kasama po natin ng PNP. So sila po yung organizer po nito, no? So katuwang po tayo UDDS. At pupuntahan po natin yung barangay Tunasan kasi nandoon makikita natin yung mga beneficiary natin. Nasabi nila PWD daw yung karamihan. So let's go. So mga lods, nandito na tayo ngayon sa may barangay Tunasan, no? Sa may likod ng Mercury Drugs dito sa may papasok, no? Tapos ito yung Riles. At nagsimula na po tayo mamigay ng mga face mask and face shield po para sa mga mga pagbibigyan po natin. Nakapagbigay ng tulong ang grupo sa Barangay Tunasan, partikular na sa mga PWD, senior citizens at ilan pang mga individual na naninirahan malapit sa Riles sa nasabing barangay. Salamat po sa inyong lahat. Pangalawa mga lods, solid ang samahan dito at welcome na welcome ang mga taong nais din mapabilang o maging bahagi ng adhikaing makatulong sa ating kapwa at sa bansa. Bukod din sa mababait ang mga miyembro at opisyal ng UDDS Muntinlupa, ay kapag ikaw naman ang nangailangan ng tulong, ay alam mo mga lods, mas prioridad ka ng grupo. Halimbawa lang na kapag ikaw ay magkaroon ng health problem, wag naman sana, o ma-hospital, o isa man sa inyong mga beneficiaries, kung sakali, ay maaari kang makatanggap ng financial assistance na 10,000 pesos para kahit papaano ay makamenos sa inyong gastusin sa inyong pagpapagamot o pambayad sa ospital. Kamakailan nga ay maswerte tayo at nakasama tayo sa pamimigay ng tseke sa mga miyembro ng UDDS na nangangailangan ng financial assistance. Pero tandaan ninyo mga lods, kung sa tingin ninyo na nagpamiyembro kayo dahil lang sa may 10,000 na financial assistance ay magpapamiyembro na agad kayo ng ganun lang. Tandaan po natin, mas mabuti pa din na hindi tayo makatanggap nito dahil alam nating tayo ay malusog at malayo sa sakit. At mas okay na din na mas magamit pa ito ng mga taong talagang higit na nangangailangan. Thank you very much. Nobody can touch. I love you so much. At hanggang sa ngayon mga lods, patuloy pa din ang pagtaas ng bilang ng mga gustong magpamiyembro sa UDDS na handa din magbigay ng kanilang oras para makatulong sa ating kapwa. Kaya mga lods, kung nais din po ninyong mapabilang o maging miyembro ng UDDS, ay bisitahin nyo lamang po ang official Facebook page ng UDDS Muntinlupa para sa karagdagang katanungan o impormasyon kung paano maging isang ganap na miyembro nito. So paano mga lods, hanggang sa susunod po natin mga video. Ako po si Rafi Rodriguez, mabuhay ang UDDS, mabuhay ang mga kabansaan natin, at syempre mabuhay ang Pilipinas.
Nakita niyo po mga kapatid kung ano po ang pinagagawa ng UDDS. Diyan po ay sana ma-inspire kayo. Isang area lang yan. Isang area, lang yan. Muntinlupa pa lang yan. Muntinlupa chapter Pero lang we yan. will do regular on all these things now. Muntinlupa yan, itong social media natin ay magiging very active na para gawin po yung kung ano po yung dapat na ipapakita sa pinaggagawa ng bawat region natin. So, Muntinlupa pa lang yan ha, City of Muntinlupa. Mga kapatid, ganyan po ang UDDS. Very active, maasahan, may sasandalan ka. No? Okay. Paano kayang gawin natin dito sa mga regional chair? Tatawagan natin sila. Or pwede ba kayong lahat ng mga nanonood na regional chairman mag-message kayo dito at Tawagan parang natin. short information dyan sa mga lugar ninyo at nang basahin natin dito kung ano naman ang nangyayari ngayon dyan sa inyong mga respective regions. Pero bago ng lahat, gusto kong pag-usapan natin itong ano ba itong food cart raffle natin. Meron po tayo kasing hindi naman tayo ang ang ano dito pero in cooperation with pahingi nga ako ng isang kopya ng bago natin yan ha. Yung isang ito pala ito sandali lang. Before ano mo nga. Sandali ha. Okay po. Andito po yung Ayuda Pangkabuhayan. Ibaba mo na lang yung Ayuda Pangkabuhayan. Ito po ay isang programa ng ating kapatid na may puso para tumulong sa atin. Livelihood program. Livelihood program po ito na in partnership with UDDS and the #TB. Ito po yung sinasabi na pag bumili ka ng isang ganito ito, ganyan. Isang ticket na 100, mayroon kang pag-asang manalo ng isang food cart at iba-iba pa. Marami pa sila hindi lang food cart. May mga consolation prizes. Pero ang maganda po dito, meron pong sariling tambiolo ang membro ng UDDS. So dito natin bubulahin yan? Oo, dito natin bubulahin dito yon. Dito, ilalive natin sa live stream At natin. 5 food cart Limang mamimigay food cart sa ang ipamimigay, UDDS. Oo. Ang mayroon silang minor raffle draw na every week, yung starting July 14, yung Astig Pinoy. Meron kasing programang Astig Pinoy, doon po nila ito idudraw. Dito sa #TV din yan, pero ibang oras yan. Ibang oras. Pero Ibang oras doon naman. sa pagbunot ng ating, para sa UDDS, sa ating programa yun. Okay. Yun yung sa UDDS, yung mga bumili ng ticket na UDDS family. No? UDDS. Yung hindi naman mga taga-UDDS, doon sila sa oras oras na yun, astig na yan. Astig Pinoy. Okay. Kaya po ito, makikita po natin, bubunutin po yan. At pag ito po ay nagbunot sila, let's say within the week, binunot yan. At ang pinanalunan lang ay isang rice cooker, ibabalik ulit para doon sa grand draw ng 5 food cart. Pero makukuha na niya yung rice cooker niya. Yes. At Kaya lang ibabalik uli natin yung ticket para niya kasali sa grand. Kasi ang grand natin, 5 food cart Food ng cart, UDDS. Kung nakikita natin yung food cart. Ganun ba yun? Tama ba yun? Ganito pala. Yung 10 food cart kasi ang ipaparaffle nila, yung 5 is exclusive for Para UDDS. sa UDDS, Yung 5 naman ay para sa General. iba. Sa General. Kaya dapat mag-member na kayo. Pero May kasama pa rin daw UDDs doon pa rin sa other 5 na yun. kasama pa rin yung UDDS sa Other five. Other Sa five. other five, ano? Para sa general buo. UDDS and the others. Yes. Tapos yung 5 cards are Sa for exclusive UDDS. para sa Exclusive UDDS. for UDDS Okay. only. Alam niyo yung salitang UDDS is exclusive for members. Pero ba tayo nung Director, pwede ba nating ipakita yung nung cart na yun? At least, yung cart. Pahapyaw lang natin ipakita ngayon para at least makita nila yung cart, para yung makita. ipaparaffle natin na yan. Umpisa na ngayon, pwede nang bumili ngayon ng Pwede ticket, nang di ba? bumili. Tapos sa September yata ang Sa raffle. September, ang grand draw niya ay September 28. September 28 ang ang grand Grand Raffle Draw. Takbo yan. Pwede na. Pwede maitakbo. May supplies na rin yun. May supplies na, kompleto na. May mantika rin ba yan? At meron na rin bigas ba yan?
Gasol, meron na. Pwede na magluto Gasol, doon. oo. Alam mo, nung kahapon, nagtatanong sila, paano kung ang mananalo ay nasa Mindanao? Ayun na nga. oo. Anong gagawin Ako nga daw niya? nagtanong actually Ay, ikaw doon eh. pala yung nagtanong, ano? Kakargahan natin yan. Pagdating mo ng Mindanao, milyonaryo ka na sa dami ng nadaanan mong bayan. Oo. Ano? Oo. Magbebenta ka na magbebenta bawat bayan. Di ba? Pero maganda yan. Alam mo yung That's a food very cart na yan, good one. kompleto na yan. Oo. Oh, kompleto ng gamit, ano? Tapos lalagyan pa ng kape yung Diacof, yung para lalo kapag may diabetes ka, ha? Ni gustong-gusto mo magkape. Alam mo naman tayong ako rin kasi may member ako ng media eh. Media, no? So gusto natin magkape, ayan, hanapin natin yung mga kape na hindi naman makakasama ng ating katawan dahil sa usapin ng sugar, ano? So, ayan, Diacof. Yan, Ano ba yan? Dayako o Dayakop? Diacof. Dia Coffee. Na diabetic coffee. Daya coffee. Kasi diabetic coffee. Dayako o para mo dinaya. Ano? O batiin nga muna natin si Jimmy Concepcion. Ano sabi niya? When PP Moderna vaccine natin, ayun, hindi natin alam kung kailan nandun yan. Padating na yan. Padating na very soon. Kay Mariza Ejercito Casol, shout out po, Rizal Nueva Ecija, see you tomorrow. Oh, okay. No, yan, man Talaga, press. shout out natin. Dalawa na lang tayo mag-shout out. Oh, sige shout na. out. Oh. Shout out! Wala ka Ayan. pa. Vice, halika dito kasi kulang ka mag-shout out. J. Aguilar Bascones, good PM po, watching po from Cuyab, San Pedro, Laguna, and UDDS member Cuyab chapter po. Ayan. At sabi Cuyab dito. sa Cuyab. Ayan. Ito sabi ni Alamala. Hi, Lolo Efren Reyes. Oh. Wala yung sana lolo siyempre mo. Meron kasi siyang mga inasikaso. Oh, wala yung lolo mo dito. Nandyan. Oh, si Lynn Madrigal, good afternoon. Sabi niya, oh, ate, mga 150 po sila. Ay, 150 daw pala mag-a-attend bukas sa sa Nueva Ecija. Sa bagay, kahit 1,000 ang ikakarga mo doon sa sa resort na Oo, yun, ang sa lawak laki. nun. Ang lawak Napakalaki. nun. At saka nung nag-meeting na tayo dahil dati ron, talagang we maintain social distancing Oo, naman. malama. Connie Malfarta Ponce, watching from Cuyab. Ayun, taga Cuyab ngayon talagang nanonood in full force sa mga taga Cuyab. Shout out UDDS Cuyab. Oh, ito pa. Si Oscar Alvarez. Oscar I-shout Alvarez. out naman dyan kaming mga taga-Kamagfi. P.U. Oscar Alvarez Jr. Ayan. Okay. Shout out natin Kamagfi. Kamagfi. Ready. Okay. Shout out. Shout out Kamagfi! Ayan, mabuhay kayong mga taga. Ayan ang Kamagfi, kapisanan ng mga manggagawa sa GOCCs at JFIs. Sa bagay, Ayan. membro na kayo, no? Membro na sila dito. Padami ng padami ang mga... Si Oscar ay presidente ng presidente. PAGCOR Employees Union. Yan, si Oscar. PAGCOR Employees Union. Naku, talaga tayo dito, yung mga ano ba yun, workers union talagang Ay, gusto nila sa UDDS. Alam mo kaming mga nagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa, sulit kami. Oo nga. So lahat ng employees union, sumama na sa atin. Hindi lang yan, pati mga, alam nyo po, ito tayo lang huwag niyo pagsasabi. Ang UDDS, hindi na talaga mapigilan sa paglaki. Mapigil sa kanyang paglawak. Kaya nga enjoy tayo sa pagkakaraban. Tignan mo, sabi doon sa Nueva Ecija, huwag na kayo magdala ng pagkain ate. Sabi ni Maripe, yung kanilang chairman. Mayroon dito, huwag nyo lang pasabi daw sa iba. Baka pupunta sila. Si Vice President, Hindi pinag-iisipan makakasama. niyang mabuti kung sasama. Sama siya. Kasi naririnig yan. Kaya nga Sabi niya, dapat nag-retire na raw siya para makasama. Sunday naman bukas, pwede. Ayun na yung lolo. May bumabati dun sa lolo niya kanina. Bumabati ka, lolo. Pabatiin natin yung lolo. Ayan, lolo. No, bumati ka, lolo. Lolo. Hello! May bumati. Magandang po sa kanila lahat. Mga kabansa. Ayan. Oh. Ayan, si Nandito na Alamala. ako. Na-miss niyo ba ako? Kita mo yung Did you kanya. miss me? Obo. Tama. Iba na ang buhok niyan. Iba na suklay niyan. Iba ang style ko ngayon. Iba na yung style. Naka-ponytail na siya ngayon. Ayan. Obo. Oo nga. Madali nang sabunutan yan dahil nakatali na sa likod. Gaganon mo Huwag lang mo yan. naman oh. ako Ayan, Jimmy kasi- Concepcion. kita sa kanila. Sabi ni Jimmy Concepcion. sabi nung, sabi? Best friend ko na lockdown dito sa Pinas na gusto nang umuwi Hong Kong. So nagpabaksin na muna siya ng Sibubak pa sinabi rito. After vaccine, bakit? Ang hirap ng banggitin. Oo nga eh.
Ewan natin ba, alam mo, baka naman kinuha na siya ni Lord, ganyan. At hanggang doon na lang siguro. O, si Alamala, sabi niya, ang pogi ng lolo ko, ikaw daw yun. Ah. Magandang hapon, lolo. Oh, yan. Sino yun? Si Alamala. Sige, Lola. Ano bang pelikula, ano bang pelikula na panood mo na yan yung lolo mo? Nagpa-shoutout ako. Oh, sige, shoutout nga natin uli. Oh, Sino? si Ala. Shout out. Oh, shout out! Alam Kita mo, masarap lakas mo. mag-shout out kung apat Oh. tayo. Pag dadalawa kami, mahirap. Oh, mag-member ka ha. Hindi ka eto. pa member eh. Nagsha-shoutout na kami sa'yo. Si Aguilar Bascones, Kuyab, nandiyan pa rin. Good fame, watching po from Kuyab. Full force talaga ang Kuyab, ha? Oo nga. Oo nga. Ito, Arnel Padua. Sabi niya, hi po sa Repren. Dati ko po kayong customer sa Let's Face It, Timog. Sino yan? Anong tinitinda niya? Arnel Padua. Anong tinitinda mo sa Timog at bakit Let's si... face it. Yung Let's- pagpapagano, no, pagpapagwapo. Ba't hindi mo isama si Vice para... Oo, dapat vice doon tayo. Naka-close pa sila sa Let's Face It eh. Hindi pa sila nagbubukas. Oo, ayan. Si Marlene Remulacio, nabasa ba pa natin doon? to? Ayun, yun, na-shout out na ito natin mga tiga-Kuyab, ano? Ito si Jimmy, sinasa live kayo sa akin, Bigo, 1890, viewers na international. Salamat Jimmy, ano? thank you, Re-relay mo tayo dyan, ano? 1,890 viewers, hindi 1890. Ikaw talaga. Akala ko, yun yung number ng kanyang station. Hindi, 1,890 viewers na, international. Sama mo kami dyan. Talaga, mali-mali na naman ako, Jimmy, oh. Ngayon daw, live tayo sa kanya. Ayan. Okay, nangaagaw ka ha, next na ha, Jimmy ha. Okay. Eto, tagdali lang ha, bago tayo mapano, kasi gusto ko, maraming nagtatanong na pag naging member ka ng UDDS, gusto nilang malaman, ano yung Balikatan Cares? Itong Balikatan Cares ay isang programa ng gobyerno. Bayanihan Cares. Ano sabi mo, Seth? Jen? Bayanihan, Bayanihan Cares. Hindi ito yung balikatan sa West Philippine Sea na dapat to magwa-wargame kayo ng bayanihan. mga Bakit Amerikano. balikatan? Bayanihan, lang. bayanihan. Bayanihan Cares. Bayanihan Cares. Yan. Bakit nga ba balikatan? Anyway. Balikatan kasi doon eh. Ayan muna. Yan. Nandyan na. Sa susunod, balitan natin to Bayanihan Cares. Alam niyo po itong Bayanihan Cares na ito. Ito ay isang programa ng gobyerno under sa Small Business Corporation ng DTI, Department of Trade and Industry. Kaso, ang mga na gustong umutang man lang dito ay hindi nila alam kung paano makautang. Kaya tayo naman dito sa UDDS, ang ginawa natin sa ating mga members ay nakipag-usap tayo sa Small Business Corporation sa pamamagitan ng programang ito at sa pakikipag-usap natin ng hindi naman personal kasi walang personal, sa telepono lang po, ay kay Director ba yun? Si Director Doktora? Member ng board. Member of the board. Kaya nga, member of the board. Kasi Director Doktora ay... Jude Doktora. June. Direktor na, doktor pa. Director na, doktor pa. Si Dr. June Doktora. Director June Doktora. Ay siya po ay pinaliwanag niya ng husto at sinabi niya, basta member ng UDDS, mabilis lang yan. Kaya po, eto nangyari po, tayo po ay pinag-aralan natin at nakipag-usap tayo at paano po ang makakautang. Ito po ay para sa additional capital sa mga micro and small business. At unang-una, dapat member ka muna ng UDDS. Yes, yan. Para matulungan ka namin makautang. Yan lang ang sikreto niyan. Sikreto yan. Kasi nga may mga nagtanong din sa akin, ano ba pakinabang ko kapag ako'y nag-member dyan at nagbayad ng membership? Isa lang po yung welfare fund program, isa yon. Ito mo ng balikatan. Isa lang yon. Tapos ngayon, ito pa yung balikatan, yung bayanihan. Bayanihan Cares. Marami po kasing programa ang gobyerno na para sa taong bayan na hindi po nakakarating sa lahat ng taong bayan. Kaya ito ngayon, ang trabaho ng UDDS ay
hinahanap po natin, no? Nagko-connect po tayo sa mga yan, sa mga departamento, at inaalam natin kung ano yung mga programa nila na ipinaabot naman natin sa mga miyembro. Kung hindi ka miyembro, hindi mo rin malalaman. Kaya mas maganda, miyembro. Siyempre. Siyempre. Yan. So, ibig sabihin, mag-member ka muna. Mag-member ka para malaman mo, para makasali ka sa chismis. Maka-avail ka ng Oo. mga... Machichismisan natin sila kung ano yung Ikabubuti sa kanila. ikabubuti nila at mga programa may pararating natin sa kanila. Isa-isahin natin. Unang-una, untipasan nga natin doon, pag nagbayad ka ng membership fee mo, ay mayroon ka ng ID at member ka na ng welfare fund program. Pero wala pang t-shirt. Wala pang t-shirt. Ay, bukod naman yung t-shirt. Kasi 300 lang Oo. yung t-shirt, hindi mahal-mahal. Hindi natanong kasi ni Mayor, yung Mayor dyan. Hindi, babayaran niya yun. Oo, kanya-kanyang bilihan. Kanya-kanyang pilihan yun. Magkakaroon din na rin tayo ng mas murang t-shirt. Very soon. Ang pinaayos lang natin ngayon ay yung sticker na pagka nag-member ka, Nag-member ka, may sticker. meron kang sticker na may para sa sasakyan mo. Wala bang, parang may nakita ako kasing face mask na may UDDS. na Ay, binibili rin yung mga ganon. Binibili. Pero pag Christmas o ano, binibili. Oh, pwede tayo mag-giveaway noon, mga ano. Giveaway. Pwede natin iparapol yun kung sino mananalo. Teka muna, hindi na tayo balik nakalayo. natin to. Balik natin. Sa Bayanihan. Dito sa Bayanihan Cares. Okay. Ito sa Bayanihan Cares, pwede po kayong umutang ng from minimum of 10,000, pwede hanggang 50, or mas malaki pa. Pero sinasabi natin 10,000 to 50 lang para wala na yung mga ibang papeles na kailangan. Walang interest, DTI, walang collateral. All of this is no interest at wala pong collateral. Any mode, whether it is a small, medium, or large, wala pong collateral yan. Dito sa small po ay mga 10,000 to 50,000. Yung 10,000 to 50,000 na yan, walang collateral, walang interest. At ang maganda, hindi mo na kailangan ng DTI o mayor's permit or whatever. Hindi na. Ang kailangan mo lang is a certification or tinatawag natin barangay permit. Pero actually yun, certification coming from the barangay that you have an existing business in for that- the last 2 years in the area. Yun 2019, 2020, and 2021. Wala pang 2021. Kasi So, linaw lang, yung mga 6 na buwan pa lang yung negosyo doon or mga isang taon, hindi pa pwede mag-avail. hindi pa. Tapos yung mga may picture po yung business at video of the business, dapat meron kang account number. Kung wala naman, pwede na sa Palawan. At valid ID ng government. Ito po, ay pwede kayong mag-login pero pag ibinibigay lang po natin yung kung paano kayo makapag-avail kasi lahat po ito ay nasa internet na, ay nasa, ano ba yun? Online na ang pag-register o pag-a-apply ng loan at online na rin ang approval. Wala na yung titignan nila yung business mo, wala na yon. Sa online na lang. It's the video and the picture at apply online. Pag natanggap na po nila yung application nyo at kayo po ay tinawagan na 14 days lang po yun. Nagugulat ako sa Nueva Ecija kasi 1 linggo na lang mayroon ng mga release sa Nueva Ecija. Kaya siguro sa una lang medyo mahirap pero pagtiyagaan natin dahil umuutang po tayo, wala pong magpapautang ng walang interest at wala ding collateral. Kaya yung mga nagko-complain po, lalong-lalo na doon sa Montalban na sinasabi nila na hindi raw sila makapasok, walang kung anong problema. Ayusin nyo po. Gusto nyo, meron po tayo dito, pwede naman po kayong tulungan. Pero pagtiyagaan nyo po. Wala pong umuutang na basta binibigay na lang. At isang paglilinaw lang po yung Small Business Corporation po ang nagpapautang, hindi ang UDDS. Kami po ay channel nyo lang. Kami po yung tumutulong. Naging tulay lang po kami para i-connecta kayo doon sa pag-uutangan nyo. Okay. Hindi kami ang utangan. Ha? Kasi kung minsan sasabihin, i-advance ko na nga lang yung utang ko sa'yo. Bakit naman kayo utang sa hindi UDDS? kami ang Hindi naman naglalabas ng kumikita. pera. Ito At isa pa, ang sinasabi nyo kasi na mayroon business doon sa barangay na
pwede siyang umutang dito. No, business permit ng barangay. Alam niyo po yun yung tinatawag na business clearance, barangay clearance for the business. Yun. For the business. For the business. Oo. Kahit napakaliit lang po eh. Yung mga nagtitinda sa palengke, pwede na yun. Yung mga nakasako-sako lang o nakaupo lang sa may lapag-lapag, pwede na yun. Kaya yun naman, pwede na yun. Tapos, ibalik natin doon sa pag nag-member na kayo, ay may ID na kayo at member kayo ng Welfare Fund Program. Ano ba yung Welfare Fund Program? Yan po ay isang programa ng UDDS na pag member ka na at na-hospital ka, ay mabibigyan ka ng 10,000 assistance regardless of the bill that you have in the hospital. Ganito po yon. Kung ang bill mo ay 200 pesos o ang bill mo ay 10,000 ay binayaran na ng PhilHealth, PhilHealth. o di kaya ang bill mo May 1 nag-sponsor milyon na. o may nag-sponsor na, still UDDS will assist you with 10,000 pesos. Ayuda lang. Kumbaga, ayuda yun at assistance. tulong sa being a member. Hindi insurance, Sinasabi kasi nila insurance. Hindi po ito insurance. It's only a hospital assistance. Ngayon, kung hospital mo, nabayaran mo, or may nagbayad na para sa'yo, na-hospital ka nga, di ba? Nawalan ka ng anak buhay ng mga ilang araw. Ngayon, paglabas mo, kahit paano, meron kang pambili ng gamot at pambili ng pagkain. Di ba? Malaking bagay pa rin ang halagang 10,000. Hindi mo pupulutin kahit saan ngayon yan. Ang sabi dito, sino ang mga yung naka-hospital at ano yung coverage ng assistance ng welfare fund na hospital? Ito po, pag kayo po ay pregnancy, nagnganak, nabuntis at nanganak at na-hospital or anything concerning pregnancy ay hindi po kasama. Bakit hindi kasama, Tito? Alin? Yung pregnancy. Yung pregnancy, 9 na buwan yung pinagplanuhan yan Nagplano sila. Oo, nagplano kayo Ginawa nyo yan Wala ang UDDS. Oo, wala ang UDDS nung ginawa nyo yan. Hindi naman kami kasali nung ginawa nyo yan. Kaya may 9 na buwan ka para pag-ipunan yan, ang panganganak mo. Ginusto nyo yan, puhunanan nyo yan. Eto maliwanag po kayong mga taga Region 1 na nakikinig. Yung pregnancy, kasi nagagalit sila sa Region 1 at nanganak daw sila, hindi binigyan ng 10,000. Hindi po kasali ang pregnancy. Number 2, assault, quarrels, or rally participation. Kung kayo po ay nakipag-away, nakipagsaksakan, o nagbarilan, at kayo ay na-hospital, hindi po kasama yun. Kasi ang UDDS is united. Hindi tayo nag-advertise o engganyo ng away. Wala tayong pinopromote na away. At hindi rin yata natin kasali yung mga cosmetic. Ito. Nagpatakos ka ng ilong, hindi po kasama yun, ha? Lahat yun. Yung pagpapatuli, cosmetic din yan. Okay, yung dental and eye services. Kung kayo po nagpa-check ng eye because kayo po ay merong ano ba ito? Itong salamin, hindi po kasama yun. Kung mga operasyon po, yun. Pwede yan. Yung tinatawag na underlying sickness. All kind of sickness that requires regular check-up and prolonged treatment. Yung mga high blood hindi pala high blood, diabetes. Yung mga nagda-dialysis. Lahat po yun. Tapos yung suicide of any kind. Let's say nag-suicide ka, tumalong ka sa building, hindi po kasama yon. At tapos nandun ka lang sa hospital ka dahil sa pagtalon sa building. Lahat ng side hindi pwede. Lahat ng side. Yung suicide, homicide, bayside, seaside. Hindi pwede. Tapos yung accident na resulted from fun driving, racetrack, and accident-prone activities or sport. Alam nyo po, hindi po kasama yung kayo po ay nagda-drug racing. Kayo po ay umakyat sa bundok at kayo ay naghahabulan.
Hindi po yan kasama pag kayo na aksidente sa ganung pamamaraan at kayo po ay na-hospital, hindi po tayo nagbibigay ng 10,000. Okay. Teka. Yun naman, sandali lang, yun sige. naman namatay sa death assistant. Alam niyo po, ang UDDS, pag member na kayo, yun po yung hospital assistance. Meron din tayong assistance sa lahat ng namatay na member. Ito po, lahat po ng klase ng kamatayan, kahit suicide dyan, nanganak ka at namatay ka, any kind ng death, ay magbibigay po ang UDDS ng 10,000. Yan po, One-time claim lang yun, ha? a year. Ayun. Pag mamamatay ka ulit, sa susunod na taon na ulit. Ngayon, si Jubilin Valdez, how to apply Bayanihan Cares. Pandagdag puhunan po. Pwede po ba street food? Tanong niya. Yes, pwede. Pwedeng street food. Pwede. Member ka na ba, Jovelyn? Kung member ka, mas madali yun. Mas Pwede ka rin matutulungan namin. dumaan sa office para Oo. magtanong. Yan po. Dumaan ka rito. Sasabihin po. Sasabihin 108 sa'yo. Gandia. Saan ba siya? Taga saan? Taga saan ka ba, Jubilin Valdez? Answer ka lang, answer. Tapos may tanong si Ariel Gatumbato Rojo. Ano ba yan? Sabi? Napapanood po, good PM, ma'am and sir. Mapapanood po ba kayo sa cable network? Salamat po. Yes. Ay, hindi, Sa sumagot Facebook na. at sa Facebook lang at sa YouTube tayo. Wala tayo sa cable. Sumagot na ang hashtag TV natin. Salamat Okay. po. Sir Tita Doray. Diyos ko. The absent Tita Doray. Oo nga. Good afternoon everyone. Mga kabansa, kapatid na Madam President Marinette Gamboa, Chair Efren Reyes, Secgen Edgar Bilayon, ang poging-poging Vice President Jojo de Guzman. Masakit. Ano to? Masakit na masakit ulo ko. Pardon not to be present this afternoon, but I'm watching now. Yo, Tita Dora. Yan. Bakit masakit na naman ang ulo mo? Oo nga. Ano ba Sumagad. yan? Sumagad? Sumagad ka. Sumagad ah. Okay. Oo. Edna M. Cortez, hello po, good afternoon. Si Jubilin Valdez, yes po, member from Muntinlupa City. Magtanong ka na kay Gerald. Yeah, kay Gerald, magtanong Pumunta ka. ka kay Gerald, Pumunta alam mo na si niya. Gerald. Kulitin mo si Gerald. Yung chairman nyo sa Chairman. Muntinlupa. Ayan. Kulitin mo siya. Yung chairman nyo ng Muntinlupa. Pag hindi sumagot, sampalin mo. Oh, yan pala. Sumagot ka. Ganon. Oh, gano'n ha. Bulugyo ako. Si Edna M. Cortez, shout out po sa mga UDDS Zaragoza chapter. Shout out! Madadalawa Okay. tayo, ano? Oo. Dinadaan ko na lang sa laki ng boses ko. Oh, sige. Okay yan. Oh, tapos ano pa ba? Okay, ganun po. So, aside from that po, may Pero balikan ko lang to, si Alamala. Ang pogi ng lolo ko. Inulit ko lang. Ang pogi Nulit ko mo daw. na naman. Kanina, binasa ko na yan. Oh, ito. Masarap basahin eh. Ang pogi ko daw eh. Teka muna. So, yan po yung ulitin ko po pag member po kayo, hospital assistance, at mayroon tayong death assistance na tagti 10,000. Once a year diyan at extended po sa inyong mga minor na anak. Ano po? Okay. Yung asawa hindi kasama. Okay. Kasi hindi na minor di ba? Okay. Ngayon po, kung kaya naman po ay nagkasakit at na-ospital, na hindi po kasama dito sa mga sinabi natin, yung pregnancy, assault, dental, yan. Yan po na nagkasakit kayo because of these reasons, at na-ospital kayo at mayroon malaking babayaran, makakatulong po ang UDDS sa pamamagitan ng pag-connect namin sa inyo sa special number. Tumawag lang po kayo dito sa UDDS at tutulungan po kayo. Lalo na po yung mga naka-hospital na hindi niya kayang magbayad ng kanyang hospitalization. Yung kanyang mga UDDS na ano ba 'yon? Anong tawag mo doon? Yung nagda-dialysis? Ano pa yung iba? Yung insulin? Hindi insulin, Ano? hindi. Yung nakakalbo ka na pag anong tawag mo doon? Yung may cancer na? Hindi naman dialysis yun. Ano ba yun? Basta treatment na may treatment na prolonged treatment, ay tumawag lang po kayo sa UDDS. Siguraduhin nyo lang na kayo ay member. Ano ka naman? Huwag na. Basa ng basa dyan.
Meron din tayong mga tulong po. May bago na naman pong tulong para sa UDDS. Ano po? Kung kayo po ay yung nawalan ng paa o kamay, na naputulan ng kamay, meron po tayong ibinibigay ngayon na libreng artificial leg at saka artificial hand. Ito po ay sa pamamagitan ng kaloob po ito ng ating butihing general ng MMDA na si General Taginod, Roy Taginod. Siya po ay namimigay po sa mga nangangailangan, yung mga hindi talaga makakayang bumili ng paang artipisyal o kamay na artipisyal. Yan po ang magandang idadagdag po natin dito sa ating programa, sa mga programa o bentahe na magiging member ng UDDS. At ito po ay isa pang maganda sa mga magsasaka. Eto, sa mga magsasaka, nagbibigay po tayo ng kuliglig. Yan po kuliglig. Pero yung pagbibigay po natin sa mga farmers na yan ay dito po mag-a-apply po kayo sa UDDS. Ito rin po ay bigay po ni General Teroy Taginod ng MMDA. Kaya po napakarami po natin ngayon. At meron po tayong isang, alam nyo, may resolution na po yung ating Adopt a Member. Adopt a member. Sasabihin po namin ang IRR sa inyo, yan po ay ating pag-a-adopt ng member na hindi niya kayang mag-member ng 300 pesos. Pero yan po ay pinag-iisipan po yung IRR ngayon, pero approved na po yun. Yung IRR ay yung mechanics and how to do it and to apply. Lalong-lalo na ito doon sa mga gustong-gusto talagang maging member, na dati ng member na nagbayad ng 160,000, meron po tayong ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng pagbunot dito, yung hindi pa ano ba tawag mo doon? Hindi pa nakakapag-renew ng membership. Kasi po mga kapatid, dati po ang membership natin kasama po yung yung welfare fund, kasi that time libre po lahat ang membership, na bawal naman pala sa UDDS. Ang sabi ng gobyerno, hindi pwedeng na kayo ay maglibre ng membership fee, kundi magbabayad kayo ng tax. Kaya kailangan po i-revise natin yun, at tayo wala na pong libreng membership fee. Kaya po ang membership natin ngayon is 300, kasama na po ang welfare fund. Dati po 160 lang po yan, kasi wala pong membership fee that time. Ngayon, hindi na po pwede na walang membership fee, kundi ang UDDS ay magbabayad ng tax. Dapat yan intindihin natin mga kapatid. Kayo yung 300. Pero meron naman tayong mga kapatid na hindi makakapag-renew, na dating members po natin, gusto nilang mag-renew. Ngayon po, meron po tayong Adopt a Member Program. Yan po. Kung 150 lang ang kaya mo, ito yung 150 bigay mo, pero covered ka na ng 300 membership fee with welfare fund. Kaya po mga kapatid, ang tabayanan nyo yan. Kailangan manood kayo dito. Kasi pag nabunot yung nyo, at hindi naman kayo nanonood, dito po tayo sa programang ito, bubunot doon sa hindi pa nakakapag-member na nagkakapag-renew at hindi pa nag-member na kasama natin dito. Dito natin bubunutin yon. Ano po? Sa Pwede tayo magpalabunutan dito ng renewal. Renewal ngayon. Renewal yun. Yung bang bubunutin namin, ang mga mabubunot, libre ka na sa renewal mo pag nag-expire ang ID mo. Pero meron din tayong ibinibigay. Kasi 1,000 yung first Another 1,000 ulit. 2,000 yun. Bahala kayo. Ayaw nyo. Dapat manood kayo. Mag-share, mag-subscribe, share. Hindi ho natin pamimigay ng libreng-libre yan. Paghirapan nyo naman ng konti. Dalawa yan yung gustong mag-renew na hindi nila kaya kasi 150 lang yung pera nila, pwede natin i-renew using the 150. Pero dito, bubunot din tayo. Titingnan muna natin kung 10 o 5 every Saturday. Dito bubunot tayo. Pero kaya kailangan kayo po ay manood, mag-subscribe, mag-follow kayo, mag-share at mag-comment. Huwag naman huwag naman yung tingin-tingin lang, hindi naman kayo nagla-like. Ano po?
So, kayo naman. Oh, ano pa? Ano sasabihin mo? Liwanagin mo yun. Anong lilinawanagin ko? O, yung paano yung share and member? Ha? Oo. Yung pag may member mo, yung gumagawa ka Adopt a member. Adopt a member. Hanggat maaari, kung po pwede, mag-recruit din ng member na magbabayad. Ililibre ka na nga. Kung makalibre ka, at least makapagbigay ka ng dalawang nagbayad na member. Bagong member. Na bagong member, hindi renew. Okay, meron ako andito na rin lang si Vice, kasi binabasa ko ng matagal-tagal itong ating gagawin na pakikisali sa ating, hindi ko babasa ipapakita kasi bawal daw, confidential lang. Yung ating yung letter po sa atin dito sa UDDS na kailangan tayong sumali sa, ano ba ito, yung GTC lie and wait to their next pray. At paano ba ito? Yung mayroon kasing programa ang gobyerno. May programa ang gobyerno kasi yung sa NTF-ELCAC. Yung NTF-ELCAC is National Task Force to end the local communist armed conflict. Ayan. Now, since I am the vice president of this organization, they wanted to share some advocacy. What is our advocacy is to inform the public about the program of the government in connection with to end the local communist armed conflict. So ito to end the local communist armed conflict, with this ELCAC na sinasabi. Now, we are requesting the UDDS chairman or the president to join us in the campaign, and we will do this through Zoom meeting. Now, the NICA, the Office of the President, will conduct a briefing on the regional chairman, the president, as well as the executive offices ng UDDS. Kung maka-level 5 lang tayo, it's okay. Okay. Ito kasi gagawin na natin ito after our Caravan. Yeah. Kasi tumawag na rin ako, sabi ko, magpapa-schedule na rin ako after our Caravan. Kaya gusto ko lang din na i-share sa lahat na ito po ay napakagandang adhikain at ginagawa ng ating gobyerno, yung to end the local communist armed conflict. Yung army struggle. Well, if we have I have to explain, the party, the Communist Party itself is not really bad. In other countries, they have their open yan. Ang problema lang natin sa Pilipinas is yung Army struggle, yung may baril sila. Oo. Kaya yan po ay ating lahat po tayo ay ayusin natin to pagsama-sama po tayo para dito. Kayo naman, Kaegay. Oo. Kayo naman? Yan, yung kasing programa na sinasabi ni Vice kasi, isa kasi sa advocacy ng UDDS ay yung wala na sanang digmaang lokal o digmaan dito sa ating bansa para magkaroon ng prosperity ang bawat bayan natin. Na lahat sana ng mga rehiyon, probinsya, munisipyo, kay barangay ng ating bansa ay nakafocus sa development ng kabuhayan. Na sana nga ay matigil na ang ugat ng pagrebelyon dito sa mga kanayunan, ugat ng mga pagre-rebelde ng mga taong bayan, ma-address ito at masagot na kung ano ba talaga ang hining at reklamo para naman matigil na ang armed conflict kasi hindi naman natin kailangan yan. Alam nyo, di ba sa iba't ibang bansa na walang armed conflict, nakafocus na sila dun sa development. Nang sa ganun naman, pag-aaral ng mga anak natin, hindi maapektuhan. Yung mga kabuhayan natin, hindi maapektuhan. Hindi ginawa ni... Yung mga... lahat ng... ibig sabihin, hindi na iisturbo ang normal na kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Napakahirap kasi ng ganun na may kaguluhan. May kaguluhan. So ano nangyayari sa atin? Walang development, nanatiling mahirap ang kalayunan.
natiling mahirap ang buhay ng mamamayan at ayaw natin ng ganun. Dito sa UDDS gusto natin kapayapaan. Mag-focus na tayo lahat sa ikaunlad ng ating bansa at ikaunlad ng ating pamilya. Di ba? Pero hindi naman natin. Makasingit lang ako ha. Yung ibang matagal na kasing problema ito eh. Malala na nga lang ngayon. Lumala na ng lumala. Pero ang dapat sinisisi rito, yung mga gobyerno rin natin eh. Na mga hindi lang hindi yung kasalukuyan ha, iba't yung nakaraan. Political will. Ha? Walang political will sa bundok. Yung mga paaralan natin sa bundok pinababayaan pa rin nilang bulok. Yung bang bibigyan ng 4 na classroom, utang na loob pa ng bayan 'yon. 4 na classroom? Walang kalsadang papunta. Walang kalsada doon. 4 na araw naglalakad ang teacher papunta ron. Yung bang nasa ng utak ng mga politika? Political will lang ito eh. Gusto mo matuto yung mga bata, gusto mo hindi ma-recruit ng insurgency, iangat mo ang kabuhayan, ang estado ng buhay ng mga tao. Hindi yung mga nasa bayan lang na naabot ninyo. Yung mga nasa taas ng bundok, iba kaya lang naman nandun yun dahil ang kabuhayan nila nandoon. Huwag niyong pilitin na bumaba sila sa inyo. Dapat Kayo yung mga politika, matuto rin kayo. politiko. Mga politiko. Di ba? Yung mga ayoko nang magsalita dahil ako baka pag nagsasalita ako na Yung puso mo. nalalagay ako sa dati kasi nagsalita ako eh. Nilagay ako sa yung What's list? What's list? Tinag ka nila. Tinag akong kalaban Kasi ngayon kasi yung apathy, yung walang pakialam. Ngayon dapat may pakialam tayo. Isipin mo, ilan ang grado ng mula kinder hanggang ilibang di ba? Para makatapos ka lang ng high school 12. Elementary na lang. Elementary. K-12. K-12 nga eh. So, kung tutuusin, 13 classroom yan. K to 12. O kinder, tapos grade 1. O 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O di 13 classroom. Tapos ay pinatatayo nila 4. Mabuti na may classroom paano mo pagkakasahin ng mga estudyante doon? Doon daw sa Tapos silong wala ng pang mga bangka. teacher. Doon daw sa silong ng Sa ilalim ng puno. Di ba? Yan ang ginagawa ninyo. Yan yung mga reklamo nila sa Mindanao kasi nung mga nag-aaral noon, pagdating ng January, gira na. So, wala nang pasok. So hanggang sa susunod na taon, saka tayo papasok uli. Pagdating ng January, gira na naman. Wala na naman. Wala nang pasok. Kunti na lang ang pasok ng mga estudyante, mga pupils. Tama, totoo yan. Kaya, nako, ano ba yan? Gusto nyo maging mahirap parati yung mga tao para nabibili nyo pagdating ng boto. Ayan, ang totoo niyan. Gusto nyo. Yung diretsahang sa opinion ko to Yan. Ginagalit ninyo si Efren. Galit na galit ako. Sinasabi niya yung totoo. Yan. Yan. Pag nagagalit si Efren, nagsasabi ng totoo yan. Dangerous. Hindi, gusto kong tumulong sa LCAC. Pero matagal ng problema yan eh. Hindi lang naman ngayon eh. Di ba? Kayo rin na nag-create ng problemang yan. Tapos ngayon ipapasa ninyo sa taong bayan. Teka. Pa-shout out daw po ang mga taga Daet Cam Norte. Shout out! Shout out! Ayan, mga taga-Daet. Shout out natin sila. Dalawa pala itong lumalabas sa atin. Mag-aalisin ko na pala. Bye! 4:55 na pala. Ang sarap ng pakikipag-usap. Diba, Paalam na tayo. Ako na mauna. Sige. Mga kabansa, sa susunod na Sabado, ang host po dito ay si Vice President Jojo De Guzman. Pero kami po ay magpapadala ng mga live at mga video ng kung ano po yung aming gagawin for the 7 days. Okay? At magkita-kita ulit tayo. Kahit po magsusum po kami sa Saturday. Mga kabansa, mabuhay po kayo. Ayan, kayo na. Kayo. Maingay kayo. On the part of sa Vice President Jojo De Guzman,
Kami po ay temporarily magpapaalam at sa susunod na Sabado, Ikaw lang. ipagpapatuloy na natin na naman ang ating talakayan at magpapadala si President Marinette ng mga activities nila for 1 week at ipapakita natin dito sa live stream. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Ikaw, ako na. Okay na. Mauna na ako. Okay, ikaw na bumawi. Sige, ako na mauna. Gusto mo, huli ka ha, para sikat ha. Kasi ako yung sisigaw. Ngayon, sa panig naman ng UDDS, mga kabansa, ay ang maitutulong natin dito sa pagbuksa ng kahirapan at yung maingganyo ng terorismong grupo, ang mga tao ay ang itaas natin ang antas ng ating kabuhayan. Magkaroon tayo ng konting pride. Yung taas lang po natin, maging yung bang itaas mo, yung bang mag-aral naman tayo ng konting kabuhayan at ng naman, meron tayo dito mga livelihood. Kung susundin nyo lang yung livelihood, sumunod kayo sa mga gandang programa natin, tataas ang buhay ninyo, tinuturuan na rin, nagtuturuan tayo. Hindi yung turuan ng sisi ha. Magturuan ng kaalaman at kabuhayan. Pag maganda na ang kabuhayan mo, hindi ka kayang bilhin ng kahit sino. Ang boto mo ay sagrado. Ang boto mo ay sagrado. Sa iyo yan. Sige ha. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Pero wala pa yata tayo rito noon. Wala na. Pag magla-live streaming tayo. Mag-zoom. Mag-zoom ba kami sa Sabado? Okay, so maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat. Muli ay natapos na po natin ang isang maghapon at hindi po natin tinawagan ng mga chairman na katulad ng ating napag-usapan kanina sapagkat hinihingi po namin sana yung mga mensahe ninyo at babasahin na lang namin. Total tayo naman po ay magkikita sa sunod na panahon ay kayo po ay bibigyan ng pagkakataon para mag-ulat tungkol sa mga nangyayari sa inyong mga nasasakupang rehiyon. Ngayon po ay mantinihin natin ang ating kaisahan dito sa ating United Defenders for Democracy and Sovereignty sapagkat ang kasabihan, in unity there's strength. So tayo po, UDDS! What we cry! Yan. UDDS. Hosted by Marinette Yambol, Efren Reyes, Edgar Bilayan, and Tita Doray. UDDS. Walk with Pride.